will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Isang pinagpalang gabi muli sa inyong lahat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi ko na po kayo kakamustahin dahil alam ko po na nasa mabuti kayong kalalagayan. Amen? Well, anyway, dito na naman po tayo muli sa ating midweek service. Amen. Ang ating midweek service, hallelujah, is always looking forward po ako dito. Dahil talaga pong dito mapipil natin ang presensya ni Lord na kahit ano po ginagawa natin, mapipil po natin ang presensya ni Lord. But the midweek service po is, I think is important din po na talagang mapapagninay-ninay natin, malalaman natin po kung ano talaga ang kagustuhan ni Lord para sa ating mga buhay at ang mga ginagawa niya po sa ating lahat. Amen po, amen po. Let's just give thanks to God every single moment. Well, anyway, hallelujah, praise the Lord. Let's pray po muna bago tayo mag-start sa ating tatalakaying. Napaka-mahalagang bagay po ito na lahat po tayo ay naranasan natin ito. Amen? Hallelujah. Oh, mighty God, halalala mo that hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Father God, we welcome you, Lord God. Come, Lord Jesus. Come.
Stay in our place, O Lord God, right now, in the middle of us, Father God. We love you. We come to you, Father God, to give you praises, to worship you, to meditate your word, O Lord. Thank you so much sa muli. Sa gabing ito, O Lord God, na muli po't nagkakasama-sama kami, O Lord God, na iyong mga anak, O Lord God, na para pagninahin namin, O Lord God, o namnamin namin ang iyong mga salita at ang mga matututunan po namin sa gabing ito. Lord, marami pong salamat. Just give us a spiritual hearing na marinig namin ang boses mo to the Holy Spirit and lead us, O Lord God. Lord, itinataas ko po, Lord God, humingi po ako ng patawad at paglilinis ang aking sarili, O Lord God. No, lahat po kami, O Lord God, not only me. Lahat po kami, O Lord God. Humihingi po ako ng paglilinis. Just pour out the holy blood of Jesus through each every one of us, O Lord God, para maging karapat-dapat kami humarap sa iyong harapan, O Lord God, na magnamnam ng iyong salita, mag-aral ng iyong salita, O Lord God, at makinig, O Lord God. Lord, wini-welcome ko po lahat ng mga bagong na nanonood o manonood nitong ating video, O Lord God, ang ating midweek service, O Lord God. Nandito ka po sa gitna namin, O Lord God. Gamitin mo lang po, Lord, ang aking bibig at ikaw po ang manguna, Father God. Nasa likod mo lang po ako at handa po ako sumunod. I am willing, Father God. Thank you so much, O Lord. Just lift up all this night to you, O Lord God, na ikaw po, mga oras na ito, na ikaw po ang aming kasama, O Lord God. Whatever na ginagawa namin, O Lord God, mapagtuunan po namin ng time at nabigyan ng time ang iyong presensya, na nandito kami, O Lord God, para makinig, magnamnam ng iyong salita. Be with us, O Lord God, through the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, come. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Alam niyo po, excited ako. Kasi, ito pong ating message na babasahin sa gabing ito, nanamnamin natin, amen talaga po. Isang pagsasaluhan natin tonight is about darkness, the darkness and light. From darkness to light. Amen? Amen. Hallelujah. At yan din po ang ating title. Hindi ko na po binago yung ang title po natin is From Darkness to Light. Amen? Okay. Ang introduction po natin, bago po yung message, no? What is the real darkness? Ano po ang katotohanan ng kadiliman na ating na-experience, no? Sa ating mga buhay. No? At kung paano natin nakita ang liwanag o kaliwanagan sa ating buhay. Amen. Amen. Now po, let's open our Bible sa Isaiah po tayo muna. Sa Isaiah 60 verse 2. Sabay-sabay po nating basahin. Amen. Amen. Ang sabi po sa Isaiah 60 verse 2, See, darkness covers the earth and the thick darkness is over the people. But the Lord raises upon you and His glory appear over you. Amen. Sa Tagalog po, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, lahat po ng bansa. Ngunit, ikaw ay liliwanagan. Tayo po, magliliwanag. Liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you po, Lord God, sa pagkakabasa ng iyong salita, O Lord God. Ito po ang amin namin na ibinigay mo, O Lord God, na aming pag-aaralan sa gabing ito, O Lord God. And be with us, O Lord. Thank you so much. Holy Spirit, we need you leading. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well. Start na po tayo. According po to the passage na ating binasa, na ang mundo dahil po ay bansa o mundo ay nababalot ng kadiliman. Sa English po,
kadiliman, and then over the people, sa lahat daw po ng mga tao. Kadiliman, darkness. Ano po ba ang ibig sabihin ng real na kadiliman? Ang kadiliman po ay maihahantulad natin ito, no? Maiaako po natin ito sa ating mga buhay. Amen. Ito po ay patungkol sa ating mga nakaraan. Amen po. Nakaraan, kasalukuyan, kasalukuyan, mga karanasan ng ating madilim, darkness na buhay. Gaya po ng mga, unang-una na po yan, mga problema. Marami po yan. Mga sakit. Yan po. Anxiety. Takot. Fear. Mga kasalanan na paulit-ulit. Repeated po ang tawag ko dyan. Paulit-ulit. No? Problemang walang katapusan. Yung pong parang ano ba yan? Wala nang katapusan, no? Yung po parang mga kadiliman po natin is hindi na natin makita yung liwanag, puro dilim. So, ang ating daigdig po, no, ang ating mundo na ginagalawan, no, puro kadiliman na lang ang ating nakikita, no? At ang daigdig po na parang tinakloban na tayo ng langit at lupa sa ating mga problema, mga situation ng ating buhay. Amen po ba o agree po ba? Amen. Yung pong parang talagang wala na tayong pag-asa, no? Yung sa pagkakadapa natin, parang nasubsob na po tayo lalo. Hindi na po tayo makaahon, na parang hindi na ako makatayo sa bigat ng pasaning ko. Parang ganun po ang kadiliman, no? Ang darkness ng ating buhay. Meron po ako i-share sa inyo, ang buhay ko po. Palagi ko sinashare ang aking buhay dahil this is a good testimony na may share ko po sa inyo dahil talagang napakadilim on that time, no? Pero ngayon, maliwanag pa sa pintuan namin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa buhay ko po noon, before po na hindi ko pa nakikilala ang ating Savior, si Jesus, na kahit na ano pong pagsisikap, wala pa rin pong linaw. Napakadilim pa rin po. No? Maraming trial, parang wala ng pag-asa, no po? At parang hindi na makaahon. Nahirapan na pong makaahon. But, I keep on trying. Tinatry ko po talaga. No? Pero wala pa rin po. Wala pa rin po nangyayari. Hindi ko po alam kung anong daan ang dapat kong lakaran. At napakadilim po talaga. Parang wala akong choice. Hindi ko alam kung left or right ang aking lalakaran. Hindi ko po alam kung anong daan talaga ang magbibigay sa akin ng liwanag o magliliwanag ang aking buhay. And I need somebody to take me out of my darkness. Kailangan kong isang katulong na para maalis ako sa kadilimang iyon, ng darkness na life ko. I need someone to help me, to rescue me from my darkness. Then I remember po on that time na kailangan kong mag-pray. Yan po ang naalala ko, mag-pray. Hindi po ako kasi pala pray nung araw po yun, nung hindi ko pa kilala si Jesus, correction po. Hindi po ako palagi nagpe-pray. No, yung pasasalamat, oh thank you, parang gano'n. Pero hindi po nababanggit ang thank you Jesus.
Wala po yun dahil hindi pa po ako talagang Kristiyano noon at, as a Christian before, Catholic is, ang pinasasalamatan is yung mga statues, 'no. But ano po ang sabi sa Bible, 'no, nung nung natapos na po yung mga ko, nagpe-pray na po ako, nalaman ko si Jesus lang ang aking kailangan. So, ang sabi po sa Colossians 1:13, "For He has rescue us, aalisin tayo 'no, ire-rescue tayo from dominion, 'no, of darkness, and brought us into the kingdom of the Son He loves." Tatanggalin tayo sa ating kadiliman, dominion of darkness, talagang madilim, sarado po 'no. Ang sabi sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, si Jesus po. Amen. Bakit ko po nasabi itong verses na ito? Kasi po, ang Diyos lang ang makakapag-alis sa atin sa kadiliman, ang makakasagot sa mga problema natin, ang makakatulong sa ating mga karanasan o mga situation na nangyayari po sa ating lahat. So God rescue me. Ni-rescue niya ako from my darkness life. Doon po nagsimula na makilala ko si Jesus, na naging hungry ako, who is Jesus. Hinanap ko po talaga. Everything changed. Slowly, but surely, ang nangyari po. So, ang sabi po ni Jesus sa John 8:12, I am the light, no? The light of the world. Whoever follow me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Amen. So since then, when na-receive ko po si Jesus, hallelujah, hallelujah, as my Lord and Savior, amen, He become my light. He become my light of my life. Light of my life. Amen? So, paano naman po natin talaga makikita ang liwanag sa ating mga buhay? Nagkaroon din po ako ng question nga, tinanggap ko si Jesus. Paano ko makikita, hallelujah, ang tunay na liwanag? Ano po? So, ang sabi po sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Ang salita ng Diyos, no? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Yun po. Nagbasa, nag-search, hinanap kung ano talaga ang ilaw, kung sino po talaga ang ilaw, at natagpuan ko. Yan po ay si Jesus lang. Amen. So mga kapatid, yung pa pong hindi nakakatakbo o nakakakita ng liwanag, pray. Mag-pray po tayo. Ask natin si Lord na tulungan tayo sa ating kadiliman. Amen po. Ang ibig po sabihin ng at liwanag sa aking landas means God's word. Yan, kasasabi ko lang. Is our guidance. Yan po ang ating guidance, ang ating tanglaw sa ating mga buhay. Siya ang ating gabay para sa ating everyday life. Gabay sa ating mga desisyon. Hindi po tayo pwede mag-desisyon basta-basta. Kailangan isasangguni po natin kay Lord. Amen po. Lahat po ng ating mga plano, kailangan po ay nakasangguni at nakadirect sa naka-apply natin kay Lord, na kasama natin po siya. Since then, talaga pong ang direction sa ating mga buhay na dapat nating sundin, no?
Siya po ang tamang daan. Si Jesus po talaga ang tamang daan. He is the light of our path. Siya ang ilaw ng ating mga daraanan. Amen po? Amen. So, and without God mercy, patuloy po tayong mamumuhay sa kadiliman. Agree? Yes. Totoo po yan. Ang sabi po sa John 1 verse 5, the light shine in the darkness, but darkness has not understood it. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Amen. If we accept Jesus as our Lord and Savior, tayo po ay magliliwanag. Magliliwanag tayo to every man, sa lahat daw po ng mga tao dito sa buong mundo. Makikita nila na si Jesus po ay nasa atin. Tayo ay magliliwanag. Apart from this light, no, there is no other light. Only Jesus po. No? Ang sabi po sa 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen people. Chinois po tayo. No? A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you might declare the praises of Him who called you out of darkness. Tinawag tayo mula sa kadiliman into His wonderful light. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Now, mga kapatid, ano po rito is, the point po is yung paano tayo nakaalis sa kadiliman at napunta sa liwanag. Ang kadiliman po talaga is yung ating mga nakaraan. No? Simula po ng matanggap, o ako po sa aking experience, my life, testimony, simula po nung matanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, unti-unti po nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. So, sa conclusion na po tayo. Sa conclusion ko po, we can trust in the light while you have it. Yeah? So that you may become son of light. Anyone who trusts in Jesus will never, ever walk in darkness. Let's put our trust in Jesus. Siya ang ating patnubay, ilaw sa ating daraanan. If we walk with Jesus, we will not walking in darkness again. Amen and amen. Sabi po sa Isaiah 32 verse 18, my people will live in peaceful dwelling places, in secured homes, in understandable places of rest. We can rest in God's presence. Amen po. Ang ano ko lang po dito is talagang God is always with us. He will never leave us nor forsake us. And then, so whatever circumstances that we had, we have to believe that our Abba Father, hallelujah, hallelujah, will rescue us. Kaya po na nangyari sa buhay ko. Ni-rescue ako ni Lord. Purihin ang Diyos. From my darkness life to the light. No? From darkness to light po ang naging buhay ko. We can experience the real love, blessing, and freedom from God. Jesus said, I am the light of this world. Whoever believe and follow me will never walk in darkness again.
So, brothers and sisters, believer or non-believer, if you heard, narinig mo ang boses ni Jesus, na siya lang po ang the only way na kailangan natin through the light of our life. Receive Him as your Savior. He will deliver you. As He delivered me, He will deliver you also from darkness to light. He will show you the way you should go. Let's focus our eyes in Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you po so much. I hope na makapag-share po tayo dito sa ating from darkness to light. Alam ko po na lahat po tayo ay merong kadiliman na nakaraan sa ating mga buhay. Let us pray. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father God, Abba Father, maraming pong salamat sa gabing ito. Marami pong salamat sa iyong salita, sa iyong mga mensahe na ibinaba sa gabing ito, Lord God. Lord, I pray na meron kaming natutunan o meron kaming ma-share aming mga buhay, Lord. Dahil talaga pong kinuha mo kami, nirescue mo kami. And nothing is impossible to you, Father God, para kami baguhin at para kami gamitin, Father God. We are here, O Lord. Use us, Father God. We are willing. We surrender ourselves to you. Hallelujah. Nakamong tayo. Abba, Father. Use us. We surrender everything to you, O Lord God. Completely. Our heart, O Lord God. Our mind, our thought is all yours, Father. We love you, Jesus. And thank you so much sa light. Ikaw ang tamang daan. Ikaw lang ang ilaw na aming kailangan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, O Lord God, muli sa gabi ito na ibinigay mo, O Lord. Thank you so much, O Lord God. Thank you. Thank you and thank you. Muli, Father God, tamnamin namin, muli pag-aralan namin ang iyong mga salita. Lord, we love you. Just waiting, Lord God, we wanted to hear your voice. We wanted to hear na sabihin mo sa amin, O Lord God, kung saan kami, kung anong tamang daan ang aming lalakaran. Na nandoon ang liwanag na naghihintay ka, Father God. Wala ang kaliliman. Ang buhay namin, ikaw lang po ang nagbago, O Lord God. Nakapagbago sa amin, O Lord God. Ang salita mo, ang aming pangahawakan, ang mga promise mo, O Lord God, that you are the only way, the truth, and the life, and whoever follow you will not walk in darkness and have everlasting life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. I hope that meron po tayong naunawaan o naintindihan. Blessings po sa inyo. Have a good evening po. Good night, everyone. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.